Ang kasalukuyang petsa ay Disyembre 26, 2025. Binigyan ko ng flower shop ang aking anak na babae para makapag-recover siya pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Pero nang pumunta ako para bumili ng bulaklak, umiiyak siya. Sinamsam ng biyenan niya ang tindahan. Pinilit siyang gawin ang pinakamaduming trabaho ng libre at kinutya pa. Hindi ko na kinaya. Ang mga magnanakaw na ito ay hindi alam kung sino ang kanilang niloloko. Ang kanilang pagtataksil ay makakatikim ng matinding paghihiganti at pagsisisihan nila ang bawat sandali. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan ninyo ang channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Tumunog ang kampanilya nang pumasok ako sa Vivian's Blooms isang Huwebes ng hapon noong Agosto. May mali agad na naramdaman ko. Sa likod ng counter ay nakaupo ang isang blonde na babae na hindi ko pa nakikita, mga mid-30s, nakasuot ng mamahaling cream blazer. Nag-scroll siya sa cellphone gamit ang French manicured nails, halos hindi man lang tumingin. May maitutulong po ba? Ang tono niya ay parang mas gusto niyang hindi tumulong. Kailangan ko ng arrangements para sa charity auction sa Pearl District. Humigit kumulang 130,000 ang halaga. Nasaan si Vivian? Tumuwid siya. Muling tinasa ako. Matandang lalaki, polo shirt, running shoes, hindi ang kanyang ideal na customer. Ako po ang manager dito, Effie Santos. Abala si Vivian sa ibang gawain. Ako ang makakatulong sa inyo. Manager? Ibinigay ko ang tindahang ito sa aking anak na si Vivian 8 buwan na ang nakalipas matapos mamatay ang kanyang asawang si Brandon sa aksidente noong Disyembre. Siya dapat ang may-ari. Gusto ko sanang makausap si Vivian. Medyo detalyado kasi. Tulad ng sinabi ko, kaya ko pong gawin. Tatay. Ang boses mula sa likod ay halos bulong na, nanigas ang panga ni Effie. Vivian, may customer para sa iyo. Lumabas ang aking anak at sumikip ang dibdib ko. Payat na talaga si Vivian noon, pero ngayon ay payat na, kita ang buto sa pulso. May maitim na bilog sa ilalim ng mata, namumula pa. May mantsa ang apron na suot sa lumang jeans at faded t-shirt. Magulo ang buhok sa ponytail at hawak ang pruning shears na may berdeng mantsa sa kamay. Hay, hindi ko alam na pupunta ka. Hindi siya makatingin sa mata ko. Ito ay hindi na lungkot. Nakita ko na siya sa pinakamalalim na lungkot pagkatapos mamatay ni Brandon. Ito ay iba. Ito ay takot. Nanginginig siya nang gumalaw si Effie. Nag-o-order lang ako ng arrangements para sa auction sa Setyembre. Hindi naman komplikado. Siyempre, kaya natin yan ayusin. Mechanical at walang buhay ang boses niya. Lumapit siya sa counter at nakita ko ito, maitim na pasa sa kaliwang pulso. Lila at dilaw laban sa maputlang balat. Napansin niyang nakita ko, kaya mabilis niyang itinago ang braso. Ako na ang bahala sa financial part, putol ni Effie. Vivian, hindi ba dapat tapusin mo na yung mga tangkay ng rosas? Darating na yung malaking wedding shipment bago mag-3. Utos, hindi mungkahi. Yumuko ang balikat ni Vivian, nakayuko ang tingin. Opo, sige. Bakit Vivian, kailangan ng work staff na sundin ang schedule, putol ni Effie na may matalim ng ngiti. Sigurado akong naiintindihan mo yan, Ginoong Adams. Frank Adams, ama ni Vivian. Sa isang saglit, nawala ang maskara ni Effie. Nanlaki ang mata, saka siya tumawa, na parang nabasag na salamin. Siyempre, nabanggit ni Vivian ang tungkol sa inyo. Pasensya na po. Hinawakan niya ang balikat ni Vivian. Nanginginig ang aking anak na parang na-shock. Nandito ang tatay mo na may malaking order. Maganda yan, di ba? Maganda? Bulong ni Vivian na walang buhay. Nagpalipas ako ng 10 minuto sa pagdaan-daan, uri ng bulaklak, kulay, delivery. Si Effie ang halos lahat ng nagsasalita, nagbibigay ng sobrang taas na presyo. Tumayo lang si Vivian, tumatango lang kapag sinenyasan. Nang magsulat ako ng tseke na 130,000, agad itong inagaw ni Effie bago pa makalapit si Vivian. Handa na po lahat. Maganda ang trabaho ni Vivian kapag nakafocus siya. Ang pahiwatig na pagpuna ay nagpaikot ng kamao ko. Sigurado akong magaling siya. Ako ang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa negosyong ito. Umalis ako at nagmaneho patungo sa coffee shop 2 block ang layo. May kirot sa dibdib ko.
40 taon bilang Certified Public Accountant ang nagturo sa akin na kilalanin ang pattern, makita kung saan hindi naaayon ang mga numero. Walang tama sa nakita ko. 1 oras pagkatapos, bumalik ako, lumapit mula sa gilid kung saan kita ang malaking bintana sa harap. Ang nakita ko ay nagpalamig ng dugo ko. Isang babae sa 60s ang nakatayo sa gitna ng tindahan, itinuturo ang daliri sa mukha ni Vivian. Autoridad, kontrol at dominance ang lumalabas sa postura niya. Nakayuko ang ulo ni Vivian, nanginginig ang balikat, umiiyak. Sa sulok, nakaupo ang payat na lalaki mga 40 anyos sa harap ng computer, nagkiklik sa bank statements, walang pakialam sa nangyayari. Ang matandang babae, si Beatrice, ina ni Brandon, ay sumisigaw. Hindi ko narinig sa salamin, pero lalong lumiliit si Vivian sa bawat galaw. Ibinigay ko sa anak ko ang tindahang ito para makapaghilom siya. Pinirmahan ko ang deed, inilipat ang pagmamayari, ginawa ko itong legal na sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng layunin, kalayaan, bagong simula. Sa halip, nakikita ko siyang sinisira sa sarili niyang negosyo. Ang lalaki sa computer, si Joseph, kapatid ni Brandon, tumingala sandali, ngumiti sa sinabi ni Beatrice. Pagkatapos ay bumalik sa screen, binibilang ang pera, sinusukat ang kita na dapat sa anak ko. Umurong ako bago ako mapansin. Nanginginig ang kamay ko, pero hindi sa takot, sa galit. Malamig, kalkuladong galit. 40 taon akong nag-uncover ng pandaraya, nag-expose ng mga taong akala nila hindi sila matatanggal. 40 taon ng paghahanap ng discrepancies sa corporate ledgers, pagsusubaybay sa money trails, sa shell companies, pagdokumento ng ebidensya para sa korte. Tinulungan ko ang mga ahensya na pabagsakin ang mga executive na nagnakaw ng milyon-milyon. Ngayon, gagamitin ko ang bawat kasanayan para wasakin ang anumang nangyayari sa flower shop na yan. Walang sinumang mag-e-exploit sa lungkot ng anak ko at lalayo ng walang parusa. Naghintay ako sa kotse sa labas ng service entrance hanggang 9:00 ng gabi. Bumukas ang pinto sa harap. Lumabas sina Beatrice, Joseph at Effie na tumatawa, sumakay sa silver Lexus na mukhang bago. 7 milyon hanggang 2.2 milyon ang halaga niyon. Umalis sila. 5 minuto pagkatapos, lumabas si Vivian sa likod, naglalak. Dahan-dahan ang galaw niya, pagod na pagod. "Vivian!" Lumingon siya, hawak ang susi na parang sandata. "Tatay, hindi ka dapat nandito." "Sumakay ka." Nagdalawang isip siya, tumingala sa paligid ng nerbiyos, pagkatapos ay sumakay. Nagmaneho ako, lumayo sa tindahan. "Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari." "Wala. Okay lang lahat, huwag." "Nakita ko siyang sumisigaw sa'yo. Nakita ko ang pasa. Nakita ko kung paano ka tratuhin ni Effie na parang katulong sa sarili mong tindahan." Sumabog siya, malalim na hikbi na umuuga ang buong katawan. Huminto ako sa parking lot at naghintay. Pagkatapos mamatay ni Brandon, hindi ako makapag-function. Ang boses niya ay hilaw. Noong Enero, dumating si Beatrice. Sinabi niyang tutulong siya. Nanatili siya nang ibigay mo sa akin ang tindahan at bahay noong Pebrero. Sinabi niyang hindi ako dapat magdesisyon habang nagdadalamhati. Naalala ko ang umagang yon sa Pebrero. Pinirmahan ko ang paglipat ng deed ng bahay sa Quimby Street. 240 SQM, halos per 38 milyon. Inilipat ang business registration. Gusto ko siyang bigyan ng seguridad. Nandun siya sa libing ni Brandon, sabi ko nang maingat. Mukhang devastated siya. Oo, pero kumbinsido niya akong mag-sign ng power of attorney noong Pebrero 18, sakaling mag-breakdown ako, hindi ko na kayang hawakan ang mga bagay. Mukhang makatwiran, dinala niya ang notaryo sa bahay. 2 araw pagkatapos kong ibigay ang tindahan, nag-click ang timeline ng may sakit na katinuan. Una, maliliit na bagay. Nagmumungkahi siya ng pagbabago, tumutulong sa vendors. Pagkatapos noong Marso, sinabi niyang kailangan ko ng partners na nakakaalam sa commerce. Dinala niya sina Joseph at Effie. Sumang-ayon ka raw, ipinakita niya ito na parang tapos na. Lumipat sila sa bahay, pamilya ni Brandon. Hindi ko matanggihan. Noong Abril, si Beatrice na ang gumagawa ng lahat ng desisyon. Noong Mayo, binago nila ang lock sa opisina kung saan nandoon ang financial records.
Noong Hunyo, pumiyok ang boses niya. Noong Hunyo, naging empleyado na lang ako. Walang sweldo. 12 oras sa isang araw habang nakaupo si Effie sa counter at pinamamahalaan ni Joseph ang pera. Inililipat para sa personal na paggamit. Nang magreklamo ako, sinabi ni Beatrice na pumirma ako ng papeles. Legal daw siyang may karapatan. Naisip ko ang daliring itinuturo sa mukha niya. Ang pasa. Kinuha ni Joseph ang braso ko kahapon nang tanungin ko ang bank statements. Sinabi niyang kailangan kong maintindihan ang aking lugar. Naging yelo ang dibdib ko. Hindi mainit na galit. Ganap na zero na galit na nagiging kristal ang pag-iisip. Nakatira sila sa bahay mo. 3 sila. Master bedroom. Inayos ulit ang sala. Mamahaling restaurant tuwing gabi. 10,000 hanggang 20,000 kada kain. Binili ni Beatrice ang Lexus noong nakaraang buwan. 2.15 milyon. Lahat mula sa account ng tindahan. Ang lokasyon ng tindahan ay nangangahulugan ng steady na weddings at events. Kung maayos ang pamamahala, 450,000 hanggang 500,000 kada buwan ang kita. Magkano talaga ang kinikita? Hindi nila ipinapakita ang books. Bago sila pumalit, average 470,000 kada buwan ang net profit. 470,000 x 6 buwan. Mahigit 2.8 milyon na nagastos sa restaurant, kotse, damit, habang ang anak ko ay nagtatrabaho ng walang bayad sa sariling negosyo. Tiningnan ko siya. Pagod na mga kamay, sugat, talo ang itsura. Naalala ko ang pagbibigay ko sa kanya ng tindahan noong malamig na umaga ng Pebrero. Alam kong mukhang imposible, pero pupunuin mo ang lugar na to ng maganda, bubuo ka ng isang bagay na sayo talaga. Umiiyak din siya noon pero may pag-asa. Tatawagin ko itong Vivian's Blooms parang kay nanay. Mahilig sa bulaklak ang yumaong asawa ko. Pamana ito. Ngayon pinupunit ito ng mga buwitre. Nang sabihin ni Beatrice na magkaso, ano ang sinabi niya eksakto? Bulong ni Vivian, inuulit ang mga salitang nasunog sa memorya. Sinabi niya, pumirma ka ng mga dokumento. Legal na karapatan ko ang pamahalaan ng negosyo mo. Kung ayaw mo, idemanda mo ako, pero wala kang pera para sa abogado. Sa akin na ang lahat ngayon. Tahimik. Pagkatapos ay nagsalita ako ng mahina. Ang mga bulaklak para sa auction, hindi ko talaga kailangan. Naguguluhan si Vivian. Ang kailangan ko ay lahat ng dokumentong pinirmahan mo. Bawat papel na pinirmahan mo, kaya mo bang kunin? Siguro. Itinatago ni Beatrice sa filing cabinet sa opisina. Kunin mo. Kumuha ng larawan ng bawat pahina gamit ang cellphone mo. Ipadala sa akin. Tumango siya ng dahan-dahan. May kislap sa mata niya. Hindi pa pag-asa pero hindi naganap na kawalan ng pag-asa. Ano ang gagawin mo? Naisip ko ang 40 taon, pagsubaybay sa pera, pagbuo ng kaso, paghahanap ng kahinaan sa mga pandaraya, mga taong minamaliit ang tahimik na auditor na may salamin. Ibabalik ko ang negosyo mo, ang bahay mo, at malalaman ni na Beatrice, Joseph at Effie na ang pag-agnakaw sa anak ko ang pinakamalaking pagkakamali nila. Pero ang power of attorney ay maaaring bawiin. Ayon sa batas ng Pilipinas, maaari itong bawiin anumang oras kung competent ka mentally at ikaw ay depressed, pagod, na-exploited, pero competent. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Sa loob ng 14 na araw, pumasok ka sa trabaho at magpanggap na walang nagbago. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila. Kaya mo ba yon? Pinunasan niya ang mata. Nakita ko ang saglit ng matibay na babaeng dati siya. Oo, kaya ko. Mabuti, dahil sa 14 na araw ilalabas kita at malalaman ni Beatrice Santos na hindi ka magnanakaw sa anak ni Frank Adams at lalayo ng walang dumi. Inihatid ko siya sa kotse niya at pinanood siyang magmaneho patungo sa bahay na dapat sana'y kanlungan. Pagkatapos ay umupo ako, tumatakbo ang makina, naisip na gumawa sila ng malaking pagkakamali. Akala nila madaling dayain ang retiradong matanda. Akala nila ang family obligation ang magpapasunod kay Vivian. Akala nila ang papel ay kapangyarihan. 40 taon sa corporate auditing ang nagturo sa akin ng isang katotohanan. Ang papel ay maaaring likhain at maaaring wasakin. Ang mga umaasa ng sobra sa isang dokumento
ay hindi naisip kung ano ang mangyayari kapag naging walang halaga na ang dokumentong yon. Kinuhanan ko ang cellphone at nagsimulang maglista, private investigator, business attorney, notaryo. Siguro tawag sa dating kasamahan sa BIR. Akala ni Beatrice Santos na nanalo na siya, na nakasecure na ang komportabling pagre-retiro sa pamamagitan ng pagsamantala sa isang balo na nagdadalamhati. Wala siyang kaalam-alam na hindi pa nagsisimula ang digmaan. Ang kwento ay nagpapatuloy sa dramatikong paghahanda ni Frank, ang pagkakalap ng ebidensya, ang pagbawi ng kapangyarihan, ang pagkakadiskubre ng pandaraya, at ang huling pagkatalo ng pamilya Santos habang naibalik kay Vivian ang kanyang negosyo, bahay at dignidad. Sa wakas, ang hustisya ay dumating ng may pasensya, katumpakan at hindi natitinag na pagmamahal ng isang ama. Ang kasalukuyang petsa ay Disyembre 26, 2025. Salamat sa pagiging nakakatakot kapag kailangan mo akong maging nakakatakot para sa'yo. Ngumiti ako kahit na may lahat ng nangyari. 40 taon akong nagpapawis ng mga nerbiyos na executive sa corporate boardrooms. Pareho lang ang skill set na mas maganda lang ang paggamit ngayon. Oktubre 12, tinawagan ako ni Attorney Alan na may balitang inaasahan ko na. Sinuri ng hukom ang motion ni Beatrice kaninang umaga, tuluyang tinanggihan. Walang anumang legal na batayan. May hanggang Oktubre 13 silang umalis ng kusang loob kung hindi ay pisikal na ipapaalis sila ng sheriff ng county kasama ang formal na eviction. At ang claim sa property damage ay nananatiling opisyal, pero dahil sa lahat ng dokumentasyon na ibinigay ni Mark, ganap itong matibay. Sila ay magbabayad ng bawat sentimo, magreklamo man sila o hindi. Labis na nakapanghihinayang ang ebidensya. Nalaglag na ang mga piraso kung saan ko sila maingat na inilagay. Ganap na nakulong na ang pamilya Santos ngayon. Walang access sa negosyo, walang libreng tirahan, nahaharap sa maraming financial demand na imposibleng matugunan nila, pero hindi pa ako tapos. Oktubre 13, nakipagkita ako kay Patricia Chambers, isang forensic accountant na dating kasama ko sa mga kaso ng corporate fraud. Mid-50s, matalim ang mata, ang uri ng profesional na nakakakita ng discrepancies sa spreadsheet na parang nakakakita ng typo sa nobela. Kailangan ko ng kumpletong forensic audit ng maliit na negosyong ito mula Marso hanggang Setyembre. Sabi ko habang ibinibigay ang detalyadong bank records ni Vivian at ang nakakatawang financial report ni Joseph. Mabilis na sinuri ni Patricia ang mga dokumento. Tumataas ang kilay. Ang report na to, seryoso bang ito ang isinumiti nila bilang opisyal na accounting? Iyon mismo, tumawa siya ng maikli at matalim. Tunog ng profesional na hindi makapaniwala. Maaari kong maibigay ang preliminary analysis sa loob ng 3 araw. Kumpletong forensic report na may buong dokumentasyon sa loob ng 1 linggo sa pinakamalala. Gawin mo. Huwag palampasin ang kahit anong detalye. 3 araw pagkatapos, ipinadala ni Patricia ang preliminary findings sa pamamagitan ng encrypted email. Binasa ko ito ng 2 beses ng mabuti, sinusuri ang bawat numero, sinusundan ang bawat paper trail na idinokumento niya. Mas malala pa ito kaysa sa inakala ko. Kabuuang na misappropriate, 2.68 milyon eksakto. Buong breakdown, personal na restaurant dining, 475,000. Luxury vehicle purchase, 1.72 million damit at accessories, 113,000 spa treatments at entertainment, 175,000. Hindi maipaliwanag na cash withdrawal na walang business purpose, 158,000. Iba pang personal na binili, 74,000. Bawat transaksyon ay maingat na idinokumento. Bawat maling categorization ay inilantad at pinatunayan. Bawat kasinungalingan sa amateur report ni Joseph ay may anotasyon na may totoong patunay mula sa bangko. Inihanda ni Atay Alan ang formal demand letter, 268 milyon, dapat bayaran sa loob ng 45 araw. Bayaran ng buo o harapin ang agarang demanda para sa breach of fiduciary duty at posibleng kasong embezzlement. Oktubre 12, dumating ang sulat sa anumang pansamantalang address na ibinigay ng pamilya Santos sa kanilang abogado. Tinawagan ni Beatrice si Vivian ng gabing iyon, predictable ang timing.
Kami ni Vivian ay nasa bahay niya na, sa wakas ay sa kanya na ulit. Maingat na sinusuri kung ano ang kailangang palitan bukod sa naidokumento na ni Mark. Dumating ang boses ni Beatrice sa speaker ng telepono, nanginginig ng dramatiko. Vivian, please. Desperadong kailangan nating mag-usap tungkol dito. Sa kakilakilabot na demand letter na to. Wala tayong dapat pag-usapan, Beatrice. Kinuha mo ang 68 milyon na hindi sayo. Kailangan mong ibalik ang bawat sentimo nito. Wala akong ganitong klaseng pera. Nagastos na namin lahat. Totoo naming naisip ninyong magnakaw sa akin habang nagdadalamhati ako. Bahagyang ngumiti ako. Walang anumang pag-aalinlangan. Walang guilt-induced na pagsunod sa boses ni Vivian na narinig ko noong Agosto. Sa wakas ay nahanap na niya ulit ang kanyang gulugod. Ako ang ina ni Brandon! Tumaas ang boses ni Beatrice hanggang sa halos histerya na. Nagdadalamhati rin ako. Gusto ko lang tulungan ka. Mahal ko ang anak ko. Gusto mo lang tulungan ang sarili mo sa pera ko. Iyon ang talagang gusto mo. Please, nagmamakaawa na ako ngayon. Siguradong makakahanap tayo ng makatwirang payment plan. 50,000 kada buwan. Kaya ko siguro yon. Tumingin sa akin si Vivian nang nagtatanong. Matigas akong umiling. Walang payment plan? Malinaw na sabi ni Vivian. Buong halaga agad o magkaso tayo. Pero imposible yon. Wala kaming... Sa Hunyo sinabi mo sa akin na kung ayaw ko sa pamamaraan mo ng pagpapatakbo ng negosyo ko, idemanda kita. Naalala mo ba yon? Sinabi mo hindi ko kayang magbayad ng abogado. Sinabi mong tanggapin ko na lang ang anumang desisyon mo. Naging yelo ang boses ni Vivian. May nahanap akong magaling na abogado at ngayon ikaw ang hindi makakaya ang laban na to. Biglang nagbago ang tono ni Beatrice. Nawala ang Wounded Mother Act, pinalitan ng mas pangit na bagay sa ilalim. Gumagawa ka ng kakilakilabot na pagkakamali ngayon. Ikakahiya ka ni Brandon sa pagtrato mo sa ina niya ng ganito. Mahal na mahal ako ni Brandon. Gusto niya akong maging masaya at successful. Ano na ang tungkol sa family loyalty? Ano na ang pagbibigay galang sa patay ng tama? Hindi ka na pamilya ko, Beatrice. Permanenteng nawala sa iyo ang karapatang yon ng pisikal mong hinawakan ang pulso ko ng sapat para mag-iwan ng pasa. Nang ikulong mo ako sa opisina ko. Nang pilitin mo akong magtrabaho ng 12 oras kada araw ng walang sweldo habang ginagastos mo ang bawat sentimo ng kita ko sa sarili mo. Sasabihin ko sa lahat kung ano ang ginawa mo. Malalaman ng buong lungsod na itinaboy mo ang iyong mahirap na biyenan sa kalye. Sige, sabihin mo sa lahat. Pakikalmahan ko pa nga. May 6 na buwan akong kumpletong bank records na nagpapakita kung saan napunta ang bawat piso. May profesional na forensic audit mula sa certified accountant. May peking financial report na may pirma ng anak mo. Sabihin mo sa lahat. Talagang gusto kong malaman ng mga tao kung ano talaga kayo sa ilalim. Ganap na katahimikan sa linya. Pagkatapos ay binaba ni Beatrice ang telepono nang walang salitang lumabas pa. Umupo ng malakas si Vivian sa naayos na sofa. Nangyari ba talaga yon? Sinabi ko ba talaga lahat ng yun sa kanya? Nanalo ka na, sabi ko ng matatag. Ganap at lubos. Magpapatuloy pa rin siyang lumaban, di ba? Siguradong susubukan niya. Pero wala na siyang armas, walang pera, walang leverage, walang legal na batayan na tatayuan. Tapos na siya. October 15, nag-file ang overpriced na abogado ni Beatrice ng opisyal na sagot sa civil claim. Isang desperadong 30 pahinang dokumento na halos nagsasabing makatwiran silang naniniwala na may karapatan silang pamahalaan ang pondo ng negosyo ayon sa gusto nila at anumang maling paggamit ay hindi sinasadyang pagkakamali, hindi sinadyang pandaraya. Ipinadala sa akin ni Alan ang kopya. Binasa ko ito ng mabuti sa workshop habang nagpapakinis ako ng isa pang bagong planter box para sa tindahan ni Vivian. Desperasyon to, sabi ni Alan sa telepono, mukhang naaaliw pa. Itinapon nila ang lahat sa pader at umaasa na may matatama. Magiging epektibo ba kahit isa? Hindi kahit malayong posibilidad. Hindi mahalaga ang intensyon sa mga kaso ng breach of fiduciary duty. May malinaw silang legal na obligasyon. Nabigo silang tuparin iyon. Na-misappropriate nila ang pondo. Iyon na ang buong kaso. Labis na nakapanghihinayang ang ebidensya.
Ano ang susunod na mangyayari? Magfa-file kami ng motion para sa summary judgment kasama ang kumpletong forensic report ni Patricia, ang halatang pekeng accounting na isinumite ni Joseph at 6 na buwan ng detalyadong bank records. Walang pagtatalo sa katotohanan. Magdedesisyon ang hukom sa pabor natin nang hindi na kailangan ng full trial. Gaano katagal? Hearing sa loob ng 2 linggo. Hatol siguro 1 linggo pagkatapos. Pagkatapos ay mayroon silang eksaktong 90 araw para magbayad ng buo o sisimulan nating kunin ang anumang natitirang assets nila. Pinahiran ko ang kamay sa makinis na kahoy, nadarama ang texture. Lahat ay sumusunod ng eksakto sa plano ko mula simula. Gumawa ng desisyon ang pamilya Santos. Magnakaw, magsinungaling, magmanipula. Ngayon ay nahaharap na sila sa hindi maiiwasang kahihinatnan. Pero kilala ko ang personalidad ni Beatrice. Hindi siya tatanggap ng pagkatalo ng tahimik. Oktubre 18, napatunayan niya ulit ako. Tinawagan ako ni Vivian, nakatense ang boses dahil sa stress. Tatay, nag-post si Beatrice sa Facebook. May mga nagko-comment. May ilan sa kanila ang nagsasabi ng napakasama tungkol sa akin. Binuksan ko ang Facebook sa laptop ko. Public ang post ni Beatrice, nakasulat sa tono ng wounded victim na kanyang pinahusay sa loob ng mga buwan. Pagkatapos ng trahedyang pagkamatay ng aking minamahal na anak, lumipat ako sa Maynila, lalo na para suportahan ang kanyang nagdadalamhating balo. Sa loob ng 8 mahabang buwan, ibinuhos ko ang puso at kaluluwa ko sa pagtulong sa kanya na mapanatili ang negosyong ibinigay ng kanyang ama. Ngayon, itinaboy niya ako sa bahay ng aking anak, ang bahay kung saan nararamdaman ko pa rin ang presensya niya araw-araw. Pinaparatangan niya akong magnanakaw. Pinaghiwalay niya ako sa sarili kong pamilya. Ganito niya igagalang ang alaala ni Brandon sa pamamagitan ng pagsira sa ina niya. Mula sa totoong suporta hanggang sa napakasamang komento, mga taong hindi alam ang buong kwento, mga taong nakakita lang ng grieving mother na inaapi ng walang utak na biyenan. Tinawag si Vivian na selfish, ungrateful, heartless, malupit. Pinanood ko ang bagong natagpuang kumpiyansa ni Vivian na medyo pumiyok ulit. Bumalik ang dating self-doubt. Huwag mong basahin ang mga comment na yan, sabi ko ng matatag. Mag-iiba tayo ng paraan ng pagharap dito. Paano? Sa pamamagitan ng pagsasabi ng buong katotohanan sa mga taong talagang mahalaga sa negosyo at buhay mo. Nagsimula akong tumawag. Regular na customer ni Vivian, mga supplier ng bulaklak, mga taong nakakilala sa kanya bago dumating ang pamilya Santos at habang sila ang namamahala. Sa Oktubre 20, may 15 taong nakumpirma para sa special meeting sa tindahan. Oras na para ilantad ang lahat. Oktubre 18, 15 tao ang nagtipon sa Vivian's Blooms. Inimbita ko ang pinakaloyal na customer niya, yung mga nakasaksi sa pagbuo niya ng negosyo bago mamatay si Brandon, mga supplier ng bulaklak, ang panadero sa katabi, ang may-ari ng coffee shop sa tapat. Naka-project sa dingding ang post ni Beatrice sa Facebook. Ang wounded victim narrative at ang malalalaswang komento mula sa mga estranghero. Salamat sa pagpunta ninyo, simula ko. Maaaring nakita ninyo ang mga akusasyon online tungkol sa anak ko. Gusto kong ipakita sa inyo ang katotohanan. Inilabas ko ang forensic report ni Patricia. Puno ng numero ang screen. Mula Marso hanggang Setyembre, 268 milyon ang kinuha mula sa negosyong ito. Narito kung saan napunta, click. Lumabas ang bank statements. Naka-highlight ang mga transaksyon. 1.72 milyon para sa Lexus, 238,000 sa Michael Kors, 475,000 sa restaurant. Hinayaan kong lumubog iyon. Habang nagtatrabaho ang anak ko ng 12 oras kada araw ng walang sweldo, ginastos ng pamilya Santos ang pera niya sa luxury items. Tumuwid si Phyllis Miller, regular na customer sa loob ng 3 taon. Alam kong may mali. Dati ngumingiti si Vivian kapag pumapasok ako. Pagkatapos, mukha na lang siyang takot. Dahil takot nga siya, mahinang sabi ko, inilabas ko ang susunod na dokumento. Ito ang power of attorney na kumbinsido ni Beatrice kay Vivian na pirmahan habang nagdadalamhati siya. At ito, ipinakita ko ang pathetic na financial report ni Joseph.
Ito ang isinumiti nila ng legal na kailangan ng accounting. Pansinin ang PETSA ng pagbili ng Lexus. Tumugma sa transportation assets. Ang Michael Kors ay nakalista bilang marketing materials. Umiling si Gary Thornton, supplier ng rosas. Subukan ni Beatrice na mag-demand ng wholesale discount sa akin. Sinabing siya na ang bagong may-ari. Sinabi ko na sa Vivian lang ako nakikipag-deal. Nagalit siya. Maaari ko bang magtanong? Tanong ni Monica Chen, may-ari ng coffee shop sa tapat. Bakit hindi agad lumaban si Vivian? Tumingin si Vivian sa akin, pagkatapos ay nagsalita. Matatag na ang boses niya. Dahil naisip ko na deserve ko iyon. Nalulunod ako sa lungkot nang sabihin ni Beatrice na pinirmahan ko ang pagtalikod sa karapatan ko, naniniwala ako. Nang sabihin niyang incompetent ako, naniniwala rin ako. Huminto siya. Ipinakita sa akin ng tatay ko ang mga dokumento. Ipinakita niya na pag-aari ko pa rin ang lahat. Ipinakita niya na mga magnanakaw sila, hindi pamilya. Ano ang nangyari sa pulso mo? Tanong ni Phyllis, itinuturo ang larawan sa screen, ang pasa mula Agosto. Hinawakan ni Joseph ang braso ko nang tanungin ko ang business account. Hindi nanginginig ang boses ni Vivian. Doon ko natutunan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya sa kanila. Puno ng katahimikan ang tindahan, ang uri ng katahimikan na nagiging matalim. Isang bagay lang ang hihingin ko sa inyo, sabi ko. Kung may magtanong tungkol sa post sa Facebook na, yon, sabihin ninyo kung ano ang alam ninyo. Sabihin ninyo kung ano ang nakita ninyo. Simple lang ang katotohanan. Sinamantala ng mga taong ito ang isang balong nagdadalamhati. Ninakaw ang negosyo niya, sinira ang bahay niya. Ngayon ay nahaharap na sila sa kahihinatnan. Hindi lang sila sumang-ayon, galit sila. Sa susunod na 3 araw, nagbago ang post ni Beatrice sa Facebook. Nawala ang kanyang mga taga-suporta, pinalitan ng komento mula sa mga taong talagang nakakaalam kung ano ang nangyari. Pinanood ko si Vivian na umiiyak sa backroom habang sinisigawan siya ni Beatrice tungkol sa tamang customer service. Hindi kailanman biktima ang babaeng to, sabi ni Phyllis Miller. Subukan ni Beatrice na mag-demand ng store credit sa akin ng walang resibo, sinabing siya ang namamahala. Tinanggihan ko, binalaan niya akong ire-report sa Better Business Bureau. Con artist siya, Gary Thornton. Nakita ko sa Instagram ni Effie ang pagmamalaki tungkol sa successful na flower business habang nagtatrabaho si Vivian na marumi ang damit. Walang totoo sa pamilyang yan. Monica Chen, ganap na nagbaligtad ang kwento. Sinubukan ni Beatrice na burahin ang post pero kumalat na ang screenshots. Oktubre 25, dumating ang deadline para sa 2.68 million chars, katahimikan mula sa pamilya Santos. Oktubre 26, sa workshop ko, nagpapakinis ako ng bagong planter box nang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Beatrice. Walang Lexus sa labas, na-repossess na ito. Mga lumang damit na nakilala ko mula noong mga nakaraang buwan. Kailangan ng kulayan ang buhok, wala ng polish. Frank, nanginginig ang boses niya. Kailangan ko pong makausap kayo. Hindi ako tumigil sa pagpapakinis. Nakikinig ako. Kaya ko pong mag-ipon ng 560,000, siguro 680,000. Baka pahiramin ako ng kapatid ko. Nagmamakaawa po ako. Kausapin niyo si Vivian. Sabihin niyo sa kanya na tanggapin ang partial payment. Babayaran ko ang natitira habang tumatagal. Hindi. Please. Ako ang ina ni Brandon. Hindi ba ibig sabihin yon kahit ano? Inilagay ko ang sandpaper at tiningnan siya ng diretsyo. Akala mo madaling durugin ang anak ko dahil mahina siya sa lungkot. Akala mo walang magagawa ang matandang lalaki. Pero nakalimutan mo ang isang bagay. Inangat ko ang planter box, sinuri ang mga joints. 40 taon akong naghahanap ng mga taong nagnanakaw at nagsisinungaling para mabuhay. Mga corporate executive na akala nila matalino sila. Pareho lang ang pagkakamali nila sa'yo. Minamaliit nila ang auditor. Nagkamali ako, pero hindi ako kriminal. Kinuha mo ang 268 million na hindi sa'yo. Nag-submit ka ng peking financial report. Breach ka ng fiduciary duty. Inilagay ko ang kahon. Hindi yan pagkakamali, Beatrice. Magnanakaw yan.
Pandaraya yan. Ang pagkakaiba mo sa magagaling na kriminal ay hindi nila alam kung kailan titigil. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Wala. Gusto ko harapin mo kung ano ang ginawa mo. Bumalik ako sa pagpapakinis. Magfa-file si Alan ng demanda bukas. Magkita tayo sa korte. Tumayo siya roon na parang wala ng lakas. Pagkatapos ay umalis ng walang salitang lumabas pa. Oktubre 27, nag-file si Alan ng civil suit. Court date, Nobyembre 2. Nobyembre 2, hindi ako dumalo. Hindi rin si Vivian. Kinatawan kami ni Alan na may briefcase puno ng ebidensya. Forensic report ni Patricia, bank statements, picking accounting ni Joseph, damage assessments, surveillance footage. Dumating ang pamilya Santos ng walang abogado. Iniwan na sila ni Donald Mercer nang lumakas ang ebidensya. Tumagal ang hearing ng 90 minuto. Tinawagan ako ni Alan pagkatapos. Ganap na panalo. Sinuri ng hukom ang ebidensya. Tinanong kung may itinututol sila sa facts. Wala silang masabi. Sinubukan ni Beatrice na mag-claim ng emotional distress at lungkot. Pinatay agad ng hukom. Walang emotional exemption sa fiduciary duty. Hatol. Pew 68 milyon dapat bayaran sa loob ng 90 araw. Kung hindi, maaari nating kunin ang assets, alahas, anumang sasakyan, bank accounts, plus 300,000 na court costs. Total, 298 milyon. At restraining order granted, hindi sila maaaring lumapit sa loob ng 100 talampakan kay Vivian o sa tindahan. Paglabag ay aresto agad. Ngumiti ako. Perpekto. Nobyembre 15, hapon na. Inihatid ko ang isang natapos na planter box sa Vivian's Blooms. Iba na ang hitsura ng tindahan, buhay na buhay. May dalawang bagong empleyado sa counter, Sara at Miguel, parehong masigasig at mahusay na sinanay. Sariwang bulaklak sa bawat sulok. Masaya ang mga customer. Tunog ng cash register. Nakita ako ni Vivian at ngumiti. Tunay ng ngiti. Hindi na ang nasirang bagay na nakita ko noong Agosto. Isa pang obra maestra. Kinuha niya ang planter box, pinahiran ang daliri sa makinis na kahoy. Oak to. Dapat tumagal ng 20 taon. Tulad ng iba, inilagay niya ito sa counter. Tatay, may ipapakita ako sa iyo. Binuksan niya ang laptop, ang business account, revenue charts na pataas, maayos na categorize ang expenses, organisado, profesional, malinis. Nasa track kami para sa 520,000 ngayong buwan. Nag-hire ako ng accountant para panatilihing tama ang books. Si Sara ang humahawak sa customer. Si Miguel ang gumagawa ng arrangements. Ako na talaga ang namamahala, hindi na lang nag-o-survive. Ipinagmamalaki kita. Nakatanggap ako ng email kahapon. Lumipat siya ng screen. Galing sa Department of Revenue. Sarado na ang audit, walang violation. Napansin nila ang malaking pag-unlad sa record keeping sa ilalim ng bagong pamamahala. Tumawa ako. Bagong pamamahala, isa yan sa paraan ng pagsasabi nito. Tumunog ang kampanilya sa pinto. Lumabas kami. Tumingin kami sa kabilang kalsada. Lumipas si Beatrice sa tapat ng tindahan. Isang saglit na sulyap, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Luma na ang coat niya, suot sa siko. Walang alahas na kita. Mabilis ang lakad, nakayuko ang ulo patungo sa bus stop. Ikatatlo na yan ngayong linggo, mahinang sabi ni Vivian. Dadaan siya sa ruta na patungo sa bus stop. Lagi siyang tumitingin, hindi siya tumitigil. Gumagana ang restraining order, sabi ko. Hindi ko iniisip na iyon ang dahilan kung bakit hindi siya tumitigil. Pinanood ni Vivian ang sulok kung saan nawala si Beatrice. Sa tingin ko alam niya na wala nang masasabi. Nakakabagabag ba sa'yo? Hindi. Malungkot lang makita ang dating makapangyarihan na ngayon ay dumadaan lang sa isang bagay na hindi na niya makukuha. Iyon ang kahihinatnan, hindi trahedya. Alam ko, pero kaya ko pa ring makita kung ano talaga yon. Tumagal kami sandali roon. Pagkatapos ay tumalikod si Vivian sa tindahan, sa buhay na kanyang muling itinayo, sa negosyong sa wakas ay ganap na sa kanya. Halika, sabi niya. Gumawa ng kape si Sara. May pastry si Miguel. Ipagdiwang natin na buhay at malaya tayo. Sumunod ako sa loob. Sa bintana, isang huling sulyap sa sulok kung saan nawala si Beatrice. Lumakad siya palayo dahil wala nang pagpipilian. Dahil sinabi ng batas na hindi siya maaaring lumapit. Dahil natalo siya sa pustahan na ginawa niya nang akala niyang ang lungkot ang nagpapahina sa tao.
Ang mga planter box na aking ginawa ay nakaupo sa buong tindahan, puno ng bulaklak. Bawat isa ay kumakatawan sa 1 linggo ng pagpaplano, 1 linggo ng pasensya, 1 linggo ng pagkaalam na ang hustisya ay hindi mabilis. Ito ay lubusan. Inabot sa akin ni Vivian ang kape. Umupo kami sa opisina niya, napapaligiran ng negosyong kanyang sinagip. Kaya ano ang susunod sa'yo? Tanong niya. May 6 pang planter box na gagawin ko. Gusto ng charity auction ng custom pieces. Bukod doon, ngumiti ako. Pareho pa rin. Woodworking, pagbabasa, siguro magtuturo ako ng financial literacy sa community center. Dapat may magturo sa mga tao kung paano makita ang pandaraya bago sila maloko. Magiging magaling ka ron. May practice ako. Ininom namin ang kape. Sa labas dumadaloy ang hapon ng Disyembre sa Maynila. Pumapasok at lumalabas ang mga customer. Nagre-ring up si Sara ng benta. Nag-aayos si Miguel ng bulaklak. Tumutunog ang negosyo tulad ng dapat. Tumunog ang cellphone ni Vivian. Sinuri niya ito at ngumiti. Si Quentin ang nagpadala ng final bill, 200,000 para sa surveillance. Sabi niya, ito ang pinaka-satisfying na kaso niya sa 5 taon. Sulit ang bawat sentimo. Talaga. Tumunog ang kampanilya sa pinto. Pumasok ang customer na nagtatanong tungkol sa wedding arrangements. Mahusay na hinawakan ito ni Sara. Kinuha ang sample books. Nagtatanong, nakikipag-ugnayan. Ito ang itsura ng tagumpay. Hindi dramatic, matatag lang. Tama lang. Tinapos ko ang kape at tumayo. Dapat na akong umalis. Hayaan kitang magtrabaho. Tatay. Ano yon? Sa susunod na magkaroon ako ng problema, sasabihin ko sa iyo agad. Mabuting plano. Nagmaneho ako pa uwi sa mga kalye na pinalamutian ng unang ilaw ng Kapaskuhan. Tahimik ang cellphone ko. Walang crisis call, walang emergency meeting, walang laban na kailangang harapin. Tapos na ang kwento. Natuklasan, napatunayan, naparusahan ang pagnanakaw. Ang biktima ay naging tagumpay. Naharap ng mga kriminal ang kanilang kahihinatnan. Lumalabas na hindi komplikado ang hustisya. Kailangan lang nito ng pasensya, dokumentasyon, at pagpayag na tapusin hanggang sa wakas. Binigyan ko ng flower shop ang anak ko. Nawala ito sa mga magnanakaw at sama-sama naming binawi. Iyon ay sapat na. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakikalmahan ang video, isubscribe ang channel, at ibahagi ang inyong reaksyon sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.